Good morning. Ako si Palabok Titisoy. Kilala dito sa Lumang Palengke. Nagsimula to 1978 sa tiyahin ko pa. Tapos ako nag-start nung pagka-graduate ko ng high school. 1990. Nag-start. Ako naman yon kasi yung tiyahin ko nagpunta na ng state yun. Naiwan kami rito. Kaya akong nagpatuloy. Yun, hanggang sa 1990, nag-start ako rito. Dito na po kayo sa palengke. Ito na rin po yung pwesto niyo. Ito, kasi dito kami nakatira sa taas bahay namin. Ngayon, dito sa baba kasi nag-start ako doon sa tiyahin ko, nakatukatulong niya ako. Dishwasher, cook, yun, all around. Tapos, yun lang. Tapos 6 o'clock ang start namin. Minsan umaano pa nga, mas lumalagpas pa ako sa 6 o'clock kasi kailangan ko lutuin yung laman ng goto. Minsan matigas kailangan palambutin ko yun. Kaya nadidelay ako ng 6 o'clock. 6 pass. Yan. Bukas. Tapos, natapos kami, alauna, 2:00. Ito yung pinaka-famous na palabok dito sa Olongapo City. So marami na rin nag-feature nito. And dahil sa tagal na nitong palabok na to, talagang tinangkilik siya ng mga Olongapeños. Dito lang yan sa may palengking luma sa tapat ng Hall of Justice. So tikman natin mga katrip. Siyempre kailangan lagyan natin ng kalamansi. Kaya kung gusto niyo mag-food trip, lalo na kapag mga pang-almusal, sa umaga yan. So kaya lang, maaga na uubos yung mga paninda nila. Gaya nitong palabok. And yung goto nila naubos na agad. Ano siya yung maninipis na noodles, tsaka yung mga matataba na parang kanton. Tapos meron siyang mga pritong tokwa. Yun, may garlic. Tapos yung special sauce nila. Ang dami ng serving. Siguro itong isang serving nila kasya na yung 2 o 3 tao dito. Sarap mga katrip. Ito yung typical na palabok na masarap. Yung kinalakihan natin palabok. Kaya may kita natin na talagang tinatangkiling siya ng mga tao. Kasi ayun yung lasa talaga na nakasanayan natin. So, yung standard na sarap, talagang masarap siya. Kaya mas maganda mga katrip, punta kayo dito mas maaga. Yung goto nila naubos na, hindi na natin matitikman. Pero babalikan natin yun mga katrip. Kailangan natin ng soft drinks. Ang dami mga katrip. So sa ngayon yung serving na to is per order 60 pesos. Pero sa September 1 daw is magiging 70 pesos na. Dahil nga sa inflation, so kailangan na rin nila magtaas. So ayon nga kay Kuya Tisoy is ayaw niya sana magtaas para mas ma-afford pa rin ng mga kababayan natin. Pero syempre kailangan din nilang kumita. Sarap mga katrip, kasama niyo ng soft drinks. Claudine po. Taga saan po si Claudine? Sa Santa Rita po. Santa Rita. Lagi po kayo kumakain dito? Yes po. Dati po kasi parang kapag kasama ko po yung mama ko dito, kapag after namin pong mamalengke, parang dito po kami dumidiretso para po kumain ng palabok. Parang tagal na rin po, mga 5 years na po. Ganun. Talagang babalik-balik. Opo. Kahit mag-isa mo lang ngayon? Yes po. Parang na-miss ko lang po yung lasa kasi ang tagal na po namin hindi na kumakain. Parang na-stop po nung parang hindi na masyadong namamalengke si mama. Parang ganun po. Namimiss mo. Yes po. Pero minsan po nag-order naman ako pero tinitake out ko rin. Hindi na ako kumakain dito. Opo. So ano pa yung offer niya dito? Palabok? Palabok tsaka goto. Goto po. Oo. Kaya lang wala nang goto. 10 o'clock, madalas 10 o'clock wala nang goto. Mabilis yan kasi sa umagang-maga, mabilis yan. Kasi mainit yung goto. Gusto nila rin yung goto. Tapos ang mga nagisuki naman ng palabok, yung mga senior. Tapos ang mga pumalit sa kanila, kasi karamihan nasa state na yung mga suki nito. Karamihan nasa state. Tapos yung mga apo-apo, third generation na to. Yung mga suki ko ngayon, mga apo na.
sila. Minsan pag nagsisiuwi sila galing ng state, dito muna pupunta. Kasi kilala nila to eh. Yung palabok ni Tisoy. Tsaka nung araw pa kasi ito, 1978 sa tiyahin ko. Nag-start kami nun, platito lang, walang lamesa, walang nakatayo lang ang tao. Nag-start yung Ano na tiyahin po ko. tawag nun dati nung bago pa maging... Palabok pa rin yun. Luglug. Pasit luglug. Kabitenya kasi kami. Apo. Mm. So yun po yung ano niyan, yung lasa niya. Lasang ano siya. Oo, yun pa rin yun. Kasi ako gumagawa din ng sauce niya eh. Kaya lang siya, may mga specialty siya, may ulam siya, may kare-kare. Yung mga lutong Cavite. Pero tumagal na talaga to dito, kinilala. At saka itong Mickey na to, Miking Olonga po yan. Kilalang kilala na dito sa Olonga po yan. Wala na rin yung gumagawa nito na Chinese eh. Wala na rin sila eh. Mga apo-apo na ang gumagawa nito. Pero hanggang ngayon, naggagawa pa rin sila niyan. Hindi na lang sila located sa Olonga. Located sila. dito pa rin. Oo. Sa palengke, meron din nagtitinda niyan sa may pagawaan nila. Yung pagawaan nila nasa may Barreto Street lang. So fresh po talaga yung ano. Fresh, oo. O, tsaka kasi yung ibang Mickey kasi matataas ang timpla. Pero ito sakto, hindi maalat, hindi matabang. Sa tingin niyo po, ano yung sikreto ba? Sa'yo palabok. Tinangkilik po kayo ng mga Sa tagal, siyempre, sa tagal. Subok po yung 1978 eh, oo. Sa tagal. Tsaka kasabayan ko sila, Piping Mami. Apo. Yan ang mga kasabayan ko. Yan, mga sumikat din dito sa Olonga po yan, sa mami nila. Kaya lang, wala na rin yung original dahil namatay na rin. Mga anak-anak na yung gumagawa nun. Punta kayo dito. Kain kayo palabok. Kaya lang, magtataas, mag-i-increase ako. Sobrang taas kasi ng bilihin. Apo. Sa ngayon po is, Oo. ayan na po yung magiging price niya yan. Sa September 1. September 1. Oo. Apo. Kasi inflation po. Pasensya na kayo. Wala talaga. Alam nyo, hindi ako nagtataas magmula nung nagtaasan yung mga gasolina, yung inflation. Hindi ako nagtataas, tinitiis ko. Itong huli na, talagang hindi na kinakaya, puro short na. Kaya ang ginawa ko, kahit na alam naman din ng tao, intindihan din naman ng mga tao yan eh. Yung taas ng bilihin. Biro mo yung goto ko lang, pataas ng pataas yun. Gas ko lang. Araw-araw yun. Kaya walang choice kundi magtaas. 10 lang, 10 lang. 10 lang naman. Punta kayo. Pagtsagaan nyo na lang. Opo. Mm. Sigurado tatangkaligin pa rin po yan.